Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at sa episode na to, samahan nyo akong subukan itong Photon Thunder 4x2 Automatic Sports. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Kung naghahanap ka ng affordable na pangharabas na pick-up, nako, saktong-sakto sa itong video na to dahil nga dito sa Photon Thunder. Ang makina nito ay 2.0-liter 4-cylinder inline common rail turbocharged diesel engine. May maximum output ito na 160 horsepower at may maximum torque naman na 360 Nm. Ang transmission nito ay 8-speed automatic. Visit our website, rit-ridingintandem.com para sa mga articles, price list, at loan calculator para malaman mo ang down payment at monthly amortization ng sasakyan na gusto mo. Sa unahan, yung headlights nito, sobrang fierce looking yung headlights niya. Projectors pa yan. Tapos yung grill, no, matte. Tapos ang laki-laki niya na black. Tapos kasama yung ilalim ng bumper. Kaya pag tinignan mo talaga siya, no, durable na durable yung itsura. As in, kasi syempre matte yan eh. Kumbaga pangharabas mo talaga. Tamaan man yan ng kung anong bagay, no. Hindi basta-bastang magagasgas yan. So yan ang maganda dito, no. Unahan pa lang, panggera na. Meron na rin tong fog light sa ilalim. Tapos sa paligid nandun yung DRLs niya. Kaya kunwari, nasa likod mo tong sasakyan na to, pag nakita mo pa lang yun, no, kakaiba yung itsura. Kasi ngayon lang ako nakakita ng DRLs na nakapaligbot sa fog lights eh. Sa sides, ang una kong napansin dito, yung mga matte body moldings na ang tataba. Para ka nang naka wide body kit. Tapos sa bandang ibaabaw pa niya, mayroong mga reflector. So ang galing, di ba? Naka-mags na rin to na two-tone. Ang size ng gulong, 265/60 R18. May stepboard na rin to, tapos yung mga hawakan ng pintuan tsaka yung side mirror, ang kulay niya gray. So iniwasan talaga nila dito yung chrome, no, para mas mukhang astigin. Sa likod naman meron na siyang roll bar, so bakal to ha. Tapos yung pintuan niya sa bed, meron na rin siyang matte na body molding. So talagang panggera to, no? O di ba? Pagka ginamit mo sa construction, o di ba? Pagka kunwari kami, lalagyan namin ng bike, isasabit namin yung gulong, so hindi magagasgas yung katawan kasi nga meron na siyang plastic na body molding doon. Meron din tong high mount na stop lamp, tapos may defogger. Yung bed nito, meron ka rin liner tsaka mukhang matibay talaga. Meron din siyang parking sensors, rear camera, tapos yung buong bumper sa likod pwede mong tapakan. Sa second row seats naman, yung space ko sa tuhod, 1 fist. Tapos yung headroom ko naman, lampas ng konti sa 5 daliri. So sa mga bagong nanonood lang ngayon, no, ang sukatan ko, basta yung first row, naka normal driving position ko to ha. 5'8" yung height ko. Dito naman sa unahan, ang space ko sa ulo, lampas 5 daliri. Sobrang lampas. Sa second row, magkabila, meron siyang hawakan, bottle holder sa pintuan, seat back pockets. Tapos sa bandang gitna, meron siyang USB port at saka lalagyan. Naka leather seats na rin yung mga upuan. Yung mga sidings, leather na rin. Meron din tong center armrest, 2 cup holders, tapos ISOFIX tethers. Dito naman sa unahan ng design, no, hindi siya utilitarian yung design, no, medyo sporty yung design niya dito. Marami dito mga hard touch plastic. Sa bandang gitna meron siyang parang carbon fiber, pero parang lang ha, hindi to carbon fiber, lalo na pagka tinignan mo ng close up. Ang laki rin ng screen dito, 10.25 inches, naka automatic climate control, tapos maraming mga physical buttons para hindi ka na mahirapang maghanap ng adjustment sa screen. Ang connectivity naman ng infotainment system, meron siyang CarBit at saka meron din Bluetooth. Ang instrument cluster naman ha, affordable to, pero may screen pa sa gitna. Yung left side merong speedometer, yung right side naman tachometer. Ang manibela leather wrap. May mga controls siya sa left side para sa cruise control at saka sa phone function. Sa right side naman, controls para sa infotainment system tsaka instrument cluster. Sa likod, meron tong paddle shifters. Aba, kita mo naman ha. Sa center console naman, may pindutan siya para sa traction control,
hill descent. Meron din tong drive mode sa normal, tapos may pindutan dito para sa eco tsaka sport mode. Ang shifter niya mataba, ang pindutan nasa left side. So reverse sa ibabaw, drive sa baba, tapos pag dinaon mo ulit manual. Ang park nito dipindot lang sa bandang ilalim. Meron din siyang dalawang cup holders, electronic parking brake na merong auto hold function, tapos yung center console leather wrap at napakalaki ng space sa loob. Meron din ditong dalawang USB. Okay din, 'di ba? Made pang harabas pero medyo sporty dito sa loob. Pero kamusta kaya tong imaneho? Tara, subukan na natin. So una na natin pag-usapan dito sa Thunder, no, yung makina. Syempre, alam niyo naman, diesel to, 'di ba? So sa diesel, syempre merong engine noise kasi nga diesel. Pangalawa, yung power kasi 2.0 lang to. Pero sa pagmamaneho ko nito, no, kung saan-saan ko na to nagamit. As in, nagpunta na ako ng Parañaque, inikot-ikot ko na kung saan-saan dito sa Cavite, Dasmariñas. Hindi ako kinapos ng power kahit kailan. So sapat yung power niya. Kaso pagka yung rat-rata na power, doon lang yung medyo ano siya, hindi siya at home sa ganun. Pero yung katamtama na driving mo at saka yung bilisan mo ng konti yung driving mo, dun siya nagsashine. Pero sa totoo lang, kung gagamitin mo kasi ito na pang business, yun naman talaga yung gagamitin mo yung tamang drive, yung mabagal na drive at saka yung medyo mabilis lang ng konting drive. Pero doon naman siya magaling. Ang dami ko nang pinuntahan, pero hindi pa rin nababawasan yung diesel ko, no? Nasa full pa rin tayo. So nakakapagtaka, parang sira, pero sa totoo lang hindi, ayos to. Pero ayos na ayos yun sa bulsa kasi matipid siya sa diesel. Pero i-confirm ko na lang, no? Ilalagay ko na lang dito sa screen kung ano yung mileage kasi hindi ko to nasubukan talaga. Ang napansin ko lang talaga, hindi nababawasan yung fuel gauge ko. So ayan, so regular driving okay. Ngayon bibilisan ko ng konti. Ayan, no? So okay, malakas yung hatak talaga niya, tamang tama lang, magagamit mo, usable. Pero sa business kasi, 'di ba, yan naman ang importante. Kasi nga pangharabas talaga tong sasakyan na to Sa business dapat matipid, tsaka dapat yung magagawa niya yung kailangan niyang gawin, 'di ba? So yun naman yung kayang gawin talaga ng Thunder. Kumbaga sa Lightning and Thunder, no? Yung Lightning kung may trabaho, Thunder gagawin niya kasi parating kasunod yun. Lightning and Thunder talaga. Suspension naman. So sa suspension, syempre pick up, ganun din to, no? Syempre leaf spring yung likod. So meron talagang tagtag kang mararamdaman. Pero normal yun kailangan mo talaga yan para sa payload capacity, para sa durability ng sasakyan, no? Talagang leaf spring yan talaga ang kargahan. Syempre kung kunwari ikaw buyer ka, gusto mo yung komportable, huwag ka na lang mag pick up. Yun lang ang sasabi sa'yo, mag sedan ka na lang, di ba? Ang braking malakas din pero hindi pumapako. Hindi ako kinapos kahit kailan. Pag regular driving na ganito, actually yung shifting niya okay lang. Pero minsan meron din siya nung may mga instances na pag sobrang bagal, yun medyo may konting jerk. Pero konting-konti lang, as in okay lang. Ang aircon ngayon naka fan speed 2 tayo, tapos yung temperature ko 21 degrees Celsius. So okay naman, hindi ako naiinitan. Pero syempre, like any other cars, kung gusto mo talagang hindi ka mainitan, kagaya nito, kikita mo yung yung araw sa balat ko, magpalagay ka ng Ceramax Nano Ceramic Films. Up to 99% ang heat rejection. So ibig sabihin nun, yung ganitong sakit sa init, hindi mo na mararamdaman sa balat mo kasi i-reject na siya nung tint. Sa steering, so katamtaman lang yung steering nito, hindi malambot, hindi matigas, sakto lang. Ngayon naka normal mode ako. I-try naman natin yung eco mode. Ayan, nag-inan, lumabas dun sa screen. Actually itong eco mode, parang mas gusto ko siya kaysa doon sa normal mode, no? Kasi yung normal mode medyo malakas siya, malakas yung hatak. Pero dito kasi sa eco mode, no, mas naging suwabe yung delivery ng power. Tapos makakatipid ka pa ng gasolina dito. Tapos parang less strain din yung makina dito sa eco mode. So siguro kung ako gagamit nito, no, eco mode ang parating kong gagamitin. Mas suwabe, mas maganda. Pero syempre, kailangan subukan natin lahat, no? So ngayon, ang subukan naman natin yung sport mode. Okay, yan, nag-S na sa instrument cluster.
So ngayon binalik ko na sa eco mode. Ang napansin ko lang doon sa sport mode, oo, bumilis siya. Mas mabilis yung pick up, yung rev mas mabilis nga umakyat ng konti. Napansin ko kasi na mas umiingay na yung makina sa sport mode, na kung kunwari ako yung magdadrive, unless nagmamadali ako siguro, mas gusto ko talaga yung eco mode na lang. At hindi pa tayo natatapos dyan, no? Affordable pick up, pero meron din tong paddle shifters. So ang kinaganda naman dito sa paddle shifters, maliban sa affordable to, pero meron na siya. Automatic na rin, pag pinindot mo yung kaliwa, magma-manual mode na kaagad siya. Tapos dito mo may extract talaga lahat ng power. Kumbaga may extra push talaga pagka kunwari ikaw yung nag-control ng gear. So masasabi ko naman sa paddle shifters niya, magagamit mo to lalo na pagka nasa mga bundok ka, engine braking, mag-hold ka ng gear, pagpaahon. So okay siya. Ang response ng shifter, bali hindi siya lightning fast. So at least nandito magagamit mo siya pagka kunwari mga nasa bundok ka, gusto mong mag-downshift, gusto mong mag-engine braking, gusto mong mag-hold ng gear sa mga incline. Pero syempre kung gusto mo ng pangarerang lightning fast shifts, hindi ito yun. Pero alalahanin mo naman pare, affordable to, pero meron ka pa ring paddle shifters. Ang Photon Thunder 2.0 4x2 automatic ay nagkakahalaga ng 1,300,000 pesos. Ito naman ang safety and security features. Maraming salamat po sa Photon Motor Philippines sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan. Dito na tayo sa segment na The Good and the Bad. Well, diesel to, kaya yung engine, syempre merong engine noise siya. Pero given naman yun kasi nga diesel. Suspension, syempre pagka kunwari naghahanap ka ng sobrang komportable, hindi pick up yung hanap mo. Okay na okay dito yung presyo. Syempre affordable to, pero loaded na siya. Kumbaga, meron siya mga paddle shifters, na climate control, 'di ba? Pero yung presyo nito, so hindi siya kasing taas ng mga iba. Nagustuhan ko rin dito yung itsura niya sa labas kasi barakong tsaka alam mo yun, kumbaga yung mga nag-isip ng magiging itsura nito, talagang ang habol nila yung durability. Kumbaga kasi kung may mga chrome, mga paint yung ginamit, 'di ba, mas prone kang magasgas, mag-chip off. Pero dito matte yung ginamit, 'di ba? Pangharabas mo talaga. Nagustuhan ko rin tong interior kasi kumbaga kahit yung function mo utilitarian, talagang pang service, pang harabas, pero sporty pa rin. Tapos ngayon idadagdag ko na naman, naka-paddle shifters ka pa ha. Tapos naka-pick up ka na, pero meron ka pa rin drive modes, meron ka pang eco, meron ka pang sport. Pero most probably yun yung eco, pagka mag-isa ka lang or tao lang yung karga mo, malamang eco lang yung gagamitin ko. Pero kung kailangan mo ng extra push, so dun ko lang gagamitin yung yung normal mode baka. Dito sa instrument cluster, meron ka pang tire pressure monitoring system, di ba? Kompletos recados ka na. Kaya kung naghahanap ka lang talaga yung gwapo, barako, na pangbaragan talagang pick up, na affordable, pero ang daming laman, so i-check mo na lang tong Photon Thunder. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Next video na. So natapos na tayo sa review, pero hindi pa rin nababawasan yung fuel gauge. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem.